Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya, may kilala ka bang baon sa utang? Yung bang nagtatrabaho na lang para magbayad ng utang? Malamang may kilala kayong ganyan. Good news po natin sa araw na to. Pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga dahilan bakit maraming tao ang nababaon sa utang. Oo, malamang may dahilan bakit nangyayari yun, di ba? Para pag nalaman ng dahilan, malalaman natin yung solusyon. Sa ating episode na Baon sa Utang, pag-uusapan din natin ang mga paraan para mabawasan ang samaan ng loob. Naku, kasi maraming ganyan, yan, marami po yan. Pero bago ang lahat ng yan, bigyan niyo po ulit kami ng pagkakataon na pasalamatan kay lahat sa patuloy niyo na pagsubaybay sa tulong ko pa sa Global. At syempre, shoutout lang kay Tito Ed at Tita Laida. Lindain. For always watching the show. Kapamilya, gusto mo bang makatulong at matulungan? Pwede ba yan? Makatulong ka na, matutulungan ka ba? Meron po. May mga pagkakataon po makakatulong ka na, mag-i-enjoy ka pa. Correct! Pwede yan sa pamamagitan ng pagdalo sa isang fun, deep, and inspirational fundraising concert with Kula Desma and Isabela. Kasama sila Dingdong Avansado, Donita Rose at Felson Palad. Kaya save the date, October 11, Saturday, 6 p.m. at Pasnas, Pasadena, California. For tickets, tawagan niyo po ang numero ito. Kunin niyo po itong numero. Pwede niyo pong picturean para matawagan niyo kasi sayang po itong pagkakataong ito. 811-612-4500 or 818-726-6333. At may good news pa! You can win super VIP tickets for 2. VIP na, super private sabihin. Talagang maganda po ito at kung gusto niyo pong makasama asawa niyo, anak niyo, kapatid niyo, ito lang po ang gagawin niyo. Makakuha kayo ng 2 ticket worth $250 each. Total po, $500. Malinaw ah. Na-excite. So, just email tulongkopasamoglobal@gmail.com with your name and contact information para kayo ay makasali. Yeah. At sulat nyo na rin yun, sino gusto nyo isama at bakit nyo siya gustong makasama. And from those mga sinulat nyo po, mamimili po tayo ng taong magkakamit ng date for 2. Kaya hindi kayo manood nung concert. Kaya, huwag palagpasin ang isang gabing punong-puno ng saya, inspiration, at pagtulong. Panoorin natin ang invitation ni Kula Desma, Isabela, and their guests. Hey, everybody, get ready for us. It's gonna be fun! Deep! Inspirational! On October 11th, 6 p.m. at the Pasnas First Church of the Nazarene. Pasadena! Fun! Deep! Inspirational! Yeah! Kaya kita-kits tayo sa October 11, 6 p.m. sa Pasnas, Pasadena. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala po namin, one idea or in this case, one story can change your life. At syempre, one story, totoo, ano? Isang kwento lang Pwede. na kapagpabago ng buhay. Ang Tulong Pampagana story natin ngayon ay tungkol sa isang kayamanan during the gold rush sa Amerika. Ang title po dito, Sayang na Kayamanan. Kasi po, ganda po, pakinggan niyo mabuti. Dito niyo makikita, may mga kayamanan pong nasasayang dahil sa mali nating ginagawa. O, kwento. Alam niyo po, kwento po ito, tama yung sinabi mo, sayang na kayamanan. Kasi during the gold rush sa Amerika, a man who had been mining in Colorado for several months ay nag-quit. Talagang sumuko na. Kasi wala po siyang nasa-struck na gold. And the work has become tiresome. Nakapagod na po. Ilang buwan na po siya nagtatrabaho. Wala naman nangyayari. So, bumigay na. Gaya ng marami po sa atin, pag medyo nakakapagod na, wala namang magandang nangyayari, bumibigay. Oo, wala siyang makitang ginto at pagod na siya. Alam niyo, ginawa niya, binenta na lang niya yung kanyang equipment to another man. Yung nakabili ng equipment ay may ginawa bago po siya magmina ng ginto. Itong new miner, nag-hire po siya ng isang gold expert to advise him on what to do. Yan.
So upon evaluation, he was advised there was gold only 3 feet away where the first miner stopped digging. So sabi niya, the new owner, itong bago nakabili ng equipment, started digging and in just few days, hindi buwan na, few days, he struck gold. True story po ito. Siguro tatanungin niyo, ano matututunan natin dito? Napakadami po dahil true story po nangyari at up to now, nangyayari po ito sa marami sa inyo. Sayang, mayaman na sana kayo. Kaya lang, hindi po natin natutunan ang lesson ng kwento. Ano ang mga lesson ng kwento? Lesson number 1. Don't quit when things get hard. Totoo po, marami po sa atin sana gumanda na ang buhay, na-promote na o yumaman na, kumita na ng mas madami. Kaya lang, nung dumating po sa puntong hirap na siya sa ginagawa niya, Sumuko. sa trabaho niya, sa negosyo niya, sumuko. Yung pala, 3 araw na lang, 3 linggo na lang, lalabas na po lahat ng bunga ng kanyang pinaghirapan. Kaya lang, sumuko. Yung iba 3 minuto na lang. Diba? So, when things become hard, don't quit. Ano dapat gawin? Persevere through the adversity. Many people give up on following their dreams because work becomes too difficult. Yung nahirapan na, tedious or tiresome. Tandaan niyo po, wala pong magandang kinabukasan kundi tayo mahihirapan. Kasama po ang paghihirap sa maganda. Kasi kung ang magandang kinabukasan ay madali, lahat na po ng tao, maganda ang buhay. Hindi po. As you look around you, maraming tao hindi maganda ang buhay. Bakit? Hindi po sila natutong mahirapan sa buhay. Kasama po ang paghihirap tungo sa maayos na buhay sa kinabukasan. Number 2, if you are tired, don't quit. Rest. Ito, napakaganda pong payo. Napakaganda. Mas maganda po ito sa Tagalog. Kapag pagod, huwag sumuko. Huwag huminto. Magpahinga. So, Kasi pagod ka lang naman eh. totoo po. Oh. Kasama po sa buhay ang pagkapagod. Kasama po yan. Napapagod po tayo. Lahat po ng tao napapagod. So, ang punto lang po namin, pag dumating na sa buhay mong pagod ka na, magpahinga. Correct. Sir, pagod ako. Simple lang sa ko dyan. Magpahinga. Kuminsan po, kailangan mo ng 3 oras sa pahinga. Isang araw ng pahinga, 3 araw ng pahinga. Kuminsan, 1 linggo pahinga. Okay lang po yun. Ang importante na po, huwag sumuko. Ilaban niyo po yung pangarap na matagal niyo na gustong magkaroon. Kaya doon na pumapasok yung importance ng nap minsan. Di ba? Kuminsan, Ng power 30 minutes diba? nap. Oo, makakakuha ka na ulit ng second win. Number 3, every success story began with someone willing to take a risk. Totoo po. Sabi niya ba, may kasiguraduhan ba pag ginawa ko yan, magtatagumpay ako? Wala. Ba't ko gagawin? Ang tawag doon, risk. When you take a risk, there's a possibility you'll be successful. Pero hindi ibig sabihin, you take a risk, you're sure to be successful. Hindi po. Maraming pong tao kaya hindi naging successful, they don't want to take the risk. Kaya nga the greatest risk is never taking one. Kasi po, everything that you have not taken, every exam that you have not taken, promise, you fail. Auto-fail ka. But, pag kumuha ka ng exam, you have the possibility to pass the exam. Ganon din po sa mga pangarap sa buhay. Correct. Lesson number 4, ask the expert. Ito po isa sigurong kailangan maintindihan ng especially maraming Pilipino. Pag meron po kayong problema, di nyo napansin, when was the last time nagpa-counsel kayo? Nagpa-consult kayo? Ayaw natin kasi feeling natin kaya natin ang buhay. Pagpatawad nyo po, hindi na po natin kaya ang buhay. Maraming sa ating buhay hindi natin dala. Kaya po, hiling ko po, humingi ng tulong. May financial problem ka? As a financial expert. May relational problem ka? As a relationship counselor. Whatever problem you have, there's an expert there. Ask them. Promise. It will help you so much. Kaya pala yung nakabili ng equipment, hindi siya kagad dumiretso at nagmina. Nagtanong. Diba nagtanong muna? Kasi one question to an expert can save you years of mistakes. Totoo, marami po sa atin. Sa totoo lang, kung nagtanong lang tayo, maraming sakit at pasakit ang may iwasan natin. Kaya success multiplies when you seek counsel from those ahead of you. Especially when you ask counsel from God. Tutulungan niya po tayo, gabayan kung anong dapat natin. Kaya the right question to the right expert can change your destiny. Sana po marami kayong natutunan sa pinag-usapan po natin ngayon. At syempre, parang problema mo lang yan sa immigration. Yeah, diba? di ba problema sa immigration? Oo. Ano gawin mo? Sarilinin mo! Sarilinin mo! Gawin mo lahat ang gusto
gusto mo. Hindi! Ask the experts, di ba? Alam nyo ba, kapamilya, di ba, minsan, Kailangan mo magtanong para magkaroon ng kasagutan. Pumunta po tayo sa mga ekspertong makakatulong sa atin. Huwag mong sarilinin ang problema mo. At syempre, the outstanding immigration lawyer, attorney Ed Alan Linday ng Linday Law Firm supports Tulong Ko Pasamo Global. Kaya kung ikaw ay nangangailangan ng tulong ng immigration lawyer, mag-email ka lang sa tulongkopasamoglobal@gmail.com. At susubukan po namin hanapan ng kasagutan ang inyong mga problema patungkol sa immigration. Tutulungan ka namin para sa inyong mga initial free consultation para at least hindi kayo magbabayad kaagad. Alamin nyo muna yung papasukan nyo. Pwedeng tawagan po ang mga numerong 747-214-7474. At for your immigration medical exam and Form I-693 completion, email lang po sa tulongkopasamoglobal@gmail.com. We will endorse you to Atala Medical Group at 557 N. Maclay, San Fernando, California. O tawagan ng numerong 747-214-7474 or 818-639-0209. magbabalik pa ang Tulong Ko Pasamo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang Tulong Ko Pasamo Global. Vic Garcia pumuli. At Avelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala kasi namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, continually bibigyan namin kayo ng mga tips na tunay na continually magpapaganda ng inyong buhay. Hatid sa inyo ng Earth Baby, kaya bisitahin po ang Earth Baby sa kanilang website or Amazon. Pero bago yan, let's begin with my nuggets of inspiration through my simple reminders with lasting impact. Watch this. Let me ask you, have you ever said or done something in the heat of the moment and regretted it later? We all have. That's why self-control is so important. It's the quiet strength that helps us pause before reacting, speak with grace instead of anger, and make wise choices even when it's hard. Proverbs 25:28 says, like a city without walls is a person without self-control. In other words, without it, we're vulnerable, easily shaken, easily broken. But here's the good news. Self-control is a fruit of the Spirit. It's not about willpower alone. It's about God's power working in us. So today, take a deep breath. Pause before you speak. Think before you act. Choose peace over impulse. Wisdom over reaction. This is Avelyn Garcia reminding you, real strength isn't shown by control over others. It's shown by control over yourself. Simple reminders, lasting impact. Again, please subscribe to Simple Reminders Lasting Impact YouTube channel for more uplifting reminders. Sa araw na to, pag-uusapan natin ang napakaganda, isang internet article on 5 conflict resolution strategies na ginawa po ni Jennifer Herity. Ibig sabihin po, kung papinsan-minsan, even madalas napunta kayo sa mga pagkakataon, may argumento, may samaan na loob, alam mo bang may mga estratehiya na pwede mong gamitin para maiwasan ang samaan na loob? Okay, number 1, accommodation. Pakinggan niyo mabuti. Ano yung accommodation? Ang accommodation approach is generally used when one party is willing to forfeit their position. Yung bang okay lang sa akin i-forfeit, no? Ginagamit ito sa mga sitwasyon where ang issue ay mas importante to the other party concerned or di kaya mas importante na i-safeguard ang relasyon kaysa sa magtalo pa patungkol sa isang issue. Example, mag-asawa kayo, magkapatid kayo, may pinag-uusapan kayo. Yung pinag-uusapan niya, hindi naman gano'ng importante sa'yo. Pero tingin mo, yung hinihingi niya, parang di mo type, pero hindi gano'ng importante. Pero damang-dama mo, importante dun sa kausap mo. Asawa mo, kapatid mo, magulang mo, kaibigan mo. At ang gagamitin niyo daw doon para maiwasan manalot, accommodation. Kahit hindi ka totally agree, tumahimik ka na lang. Kasi kasi mali yan, kitang-kita mo namang gigil na gigil yung kausap mo.
gamitan mo na lang accommodation. Yan ba yun? Gusto mo talaga yan? O sige, ganyan ang ating gawin. Kahit sa tingin mong mali, pero tingin mo, maliit na bagay, i-accommodate mo na lang. May tawag ako dyan. Ano? Pasayahin mo na siya. Oo, pabukon mo na yan. At marami pong pagkakataon sa inyong pagsasama, ang simpleng bagay, dinidiin mo pa, pasayahin mo na lang. Pasayahin mo na, accommodate mo na lang siya. At ito maganda, pag ginawa mo yan sa kanya, may mga posibilidad panahon, ikaw naman po ang gigil na gigil, siya, di gano, i-accommodate ka rin niya. So, yun po ang maganda. And the good news is, sumaya siya. Sa'yo, wala namang ganong kwento yung pinag-uusapan, di maayos walang Gumanda yung relasyon. Number 2. Compromise. Ano naman yan? Kasi everyone involved gains and losses through negotiation and flexibility. So, ang bawat isa will win some of what they desire while at the same time giving up something. Meron kang i-give up, pero meron ka namang mag-give. Yan. Diba? To some of you, malamang ginagawa nyo to, kaya lang di nyo alam yung pangalan. Ang tawag po dito, compromise. Ano po to? Ito po yung mga pagkakataon sa inyong relasyon na may gustong gawin yung asawa mo, kaibigan mo, kamag-anak mo. Pero parang, tingin mo parang, hindi ka totally agree. May iba kang gustong gawin dun sa specific na yon. So, gusto niya, medyo hindi ka tunay na gusto. So, gawin mo, okay, gagawin natin yan. Pero dapat gawin din natin to. Yun po ibig sabihin nun, may makukuha siya, may makukuha ka rin, dapat you meet halfway. Sometimes, ang tawag po dyan, meeting halfway o compromise. At marami pong pagkakataon sa inyong pagsasama, kung nag-compromise lang kayo, walang away at walang sama. Sama ng loob. At saka ang main goal kasi ng approach na ito is to find common ground and maintain the relationship. For example, gusto nyo natin magandang bahay. Kung minsan pinagtatalunan nyo, paano aayusin ang sala nyo, kung paano aayusin yung kwarto nyo, may gusto siya, may gusto ka rin. Ang problema, hindi mag-shoot. Pero, mag-isip na lang, ano common ground natin? Gusto natin magpaganda. Yes. Okay, papayagan ko yung sopa na yan. Pero dapat, payagan mo yung aking mesang ito. Yun ang compromise. Tsaka May nakuha ka, eh, may nakuha siya. Nabe-best use natin ang compromise to achieve an agreement when all parties have equal power. Yung pantay kayo. Mag-asawa kayo, magkapatid kayo. Yan. To reach a temporary resolution in more complicated matters. Yan. So, napakaganda po nun, ha? Diba ang arrangement? So, number 3. Ano yung pwedeng gamiting solusyon sa mga problema? Number 3. Avoidance Ayan. naman. Ano yan? Kasi neither party takes action to address the issues involved in a conflict. Ibig sabihin that it will remain unresolved or forgotten. Sample. Diba? May balak niyong bumili ng kotse. O, murahan natin ng konti. Sopa o mesa. May balak kayo. Gusto ng kasama mo ganitong klaseng mesa o ganitong klaseng silya. Ikaw, iba ang gusto mo. Problema yan. At pag patuloy niyo pinag-usapan na may magsasamaan na kayo ng loob, mag-aaway na kayo. Ang pwede niyo gawin, okay? Sige, ipagpabukas na lang Itulog natin. muna natin. Itulog natin. Or kung pwede, next week na lang natin pag-usapan. O, wag Tapos muna niya, ngayon. tulog muna bukas. One day. Pwede mo gawin? Sige, next month, sa sweldo na lang natin pag-usapan. So, anong ginagawa niyo? Ina-avoid niyo muna dahil alam niyo, magiging matindi ang problema pag patuloy niyo pinag-usapan. That's a very good technique po in solving issues. And this approach po ay talagang best used if all concerned feel that the issue is a minor one and will be resolved in time without any fuss. Kasi kung medyo major yun, kailangan mo ng solusyon. Pero kung minor lang naman, pagpabukas mo. Wala naman pong mamamatay kung hindi kayo bibili muna ng sopa o mesa o silya. Alam naman medyo okay na, mabubuhay pa kayo na matagal-tagal na kahit luma yun nandun. Yun po yung ibig sabihin natin. Kung kaya niyo pong iwasan muna, baka after 1 to 2 weeks, magbago isip ang asawa mo. O di okay na, walang away. And another application is when the parties need to a chance to cool down. Ayan, may mga pagkakataon, masyado na kayo, masyado mainit. At maghiwa-hiwalay muna, Okay, mag-spend time apart. Kain muna tayo. Ayan, mga ganun bagay, nakaka-break po yun ng medyo high tension situation. At gagamitin mo to kapag kailangan mo when more time is needed before thinking about dealing with the issue. Yan, napaka. Number 4. Competition. Ha? Ay, hindi po kayo. Sir, pwede competition, pwede.
Kasi one party attempts to win the conflict through dominance and power, di ba? So this approach is best when all other methods have been tried and failed. Hindi nagsucceed. May mga pagkakataon po na talagang gusto niyo pareho. Gusto niyo nang magdesisyon. Talagang wala. So, dito papasok ang petition. Ito po'y labasan na ng lahat ng justification. Kaya ako gusto to, number 1, number 2, number 3. According ka Google at sinabi ni YouTube channel at ibig sabihin, maglalahad kayo ng ebidensya. At hopefully, both sides will put up a lot of evidence and somebody will see na, ay, mas maganda pala yung pag-aaral mo kaysa sa akin. Di naiwasan ng mas At matindi gagamitin problema. mo lang to in emergency situations. Kung saan ay kailangan mo ng quick, immediate, decisive action is called for. 'Di ba? Merong sawa na nakapasok, 'di ba? Magdi-discuss pa kayong dalawa. Di syempre, yun do may takbo, 'di ba? So, may mga pagkakataon po gano'n. So, kailangan malaman nyo kung kailan gagamitin para maiwasan po yung malaking problema. Ano po yung last na pag-uusapan natin? Number 5. Last naman na pag-uusapan natin is collaboration. Ayan, ano naman yan? It is the most effective but most difficult way of managing differences kasi it requires trust, yung pagtitiwala, and commitment on all sides para maganap ang isang resolution. Especially Diba? po, applicable to sa malalaking issue. For example, bibili na tayong bahay, bibili pa tayo ng kotse. Okay? So, dahil malaki, pag-usapan niya buti, mag-isip kayo, sit down, analyze everything, so that you can come up with a decision that both of you will agree. Kailangan pareho, meron kayong equal power. Ibig sabihin, pag meron siyang gusto, ayaw mo, wala mangyari. Yes. This thing will only happen when both of you agrees with that decision. And all parties need to be willing to empathize, di ba? And try to understand each other's situation. So, yung bang we can work together. Pag ginawa niyo po yan, malaki po posibilidad na maraming samaan ng loob ang may iwasan. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan at i-apply sa ating buhay. At mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano ang mga dahilan bakit maraming tao ang nababaon sa una. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Global. Huwag bibigyan. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po. At Avelyn Garcia, Dadako na tayo sa tulong dagdag kaalaman. kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Simulan po natin ang pag-uusap tungkol sa Life Lessons with Simple Reminders with Lasting Impact from Erica Garcia. Erica? Your friends are like elevators. They will either lift you up or pull you down. Proverbs says, walk with the wise and become wise. Who you surround yourself with shapes your mindset, your habits, and your future. Choose people who challenge you to grow, pray for you even when you're weak, and celebrate you when you succeed. Life is too short to spend with people who drain your spirit. Choose friends who push you closer to God. Simple reminders, lasting impact. This is Erica Garcia reminding you to choose friends who feed your faith, not your fears. See you next time. Again, for more life lessons, subscribe now to Simple Reminders Lasting Impact YouTube channel. Okay, makinig ka mabuti ka pamilya. Alam mo bang maraming tao ngayon ang baon sa utang? Kung di mo pa alam, pinapaalam namin sa'yo. Kung may kilala kang ganyan, no? Tignan mo na. O baka ikaw mismo ang ganyan ang nararanasan mo sa Alam mo buhay. po, right this time, ang dami ng pangalan pumapasok sa isip niya, lalo na po dito po sa Amerika, napakarami po naming kilala. Baon sa utang. At makinig kayong mabuti dahil baka ito na ang solusyon sa iyong problema. Sa araw na to, specifically pag-uusapan natin na ito. Ano yun? Ano-ano ang dahilan bakit maraming tao ang nababaon sa utang? Sa ating episode na Baon sa Utang. Bakit po natin kailangan pag-usapan ito? Pag-uusapan po natin ito para ma-identify natin yung mga dahilan. And hopefully, we can come up with a solution para yung dahilan na yun hindi na mangyari kasi napakahirap po talagang mabaon sa utang. Okay, number 1, unang dahilan, mas malaki ang gastos kaysa sa kita. At dahil mas malaki ang gastos kaysa sa kita, kapos sila parati. Kaya parating kakasasweldo pa lang, ubus na.
pambayad sa mga naghihintay na bayarin, kuryente, tubig, internet, cable, at iba pa. So yan po yung isa pinakasimple na dahilan. Mas mataas po yung ginagasto sa kanyang kinikita. So, talagang mababaon ka kasi yung kakulangan mo, uutangin mo. Oo. So, simpleng problema to, at ano niyo po, may simpleng solusyon din ito. At mas masakit kung minsan kulang pa. Dahil nga, mas malaki ang gastos kaysa sa kita, di ba? Pag-isipan mo mabuti kung ikaw ba ito and do something about it. So, may mga pagkakataon po kasi kung ano kinikita, hindi ginagastos. Pero kadalasan po, mas malaki po talaga ang ginagastos kaysa kinikita. Sino ang tanong? Simpleng solusyon. Bawasan ang gastos o dagdagan ang kita. Sir, madali nyo naman sabihin niyang bawasan ang gastos. Paano? Huwag kayong mag-alala sa mga susunod natin pagsasama. Specifically, hanapan natin ang solusyon, yung problemang yan. As of now, nilalatag lang po natin yung mga dahilan ba't nangyayari, pero may solusyon po ang lahat ng yan. Correct. Number 2, bumaba ang kita. Yan. May mga pagkakataon naman, di na po sila dating baon sa utang. Kasi ito po yung kinikita nila, ito yung ginagastos nila. Ganda po no? Kaya lang may mga pagkakataon, bumaba ang kita sa gastos. Bakit? Ano nangyayari yun? Pwedeng nawala ng trabaho, lumipat ang trabaho. Nagkasakit. Hindi, ba pa yun? Bumaba ang kita. O kaya nagninegosyo, bumaba ang kita ng negosyo. Pasok, So, bumaba yung pumapasok na pera, pero yung gastos hindi nagbago. May mga pagkakataon, nangyayari din po yan. Oo, parang nag-dip yung kanyang kita, pero yung gastos mo pareho lang ang Nanatili. renta mo, pareho lang kuryente mo, pareho lang tubig mo, cable mo, at kung ano-ano. At may simpleng solusyon Diba? po dyan. Kung sakali pong may mga pagkakataon talaga bumaba yung kita, dapat po ibaba din natin yung gastos. Siguro tatanong, paano nga? Huwag kayong mag-alala. Sa susunod na mga pagsasama natin, didiscuss natin paano ibaba ang mga gastos kung sakaling nangyari. Oo, kaya minsan, 'di ba, dahil bumaba ang kita, pareho lang ang gastos, ay mapipilitan silang mangutang. Yan. Kaya diba? dyan na po nagsimulang nababao ng isang tao sa utang. Kuutang sa kapamilya, sa kaibigan, sa kumpanya, sa gobyerno, sa credit card. At So, yan marami po pang yung iba. mga dahilan ba't nangyayari. So, dalawa na tayong dahilan. Pangatlong dahilan, bakit Eto nababaw naman, sa utang? tumaas ang bilihin. Yan. No, yung biglang tumaas ang presyo ng bilihin, presyo ng gasolina, ng Kain bigas, at iba pa. itlog. So, ito naman po yung nangyayari. Iba. Dati po, ito yung kinikita, ito yung ginagastos. Wala silang ganong problema, hindi sila nababaon sa utang. Ang problema, biglang tumaas po yung presyo ng gamit, bilihin, sasakyan, lahat ng bagay. Ang problema, hindi tumaas yung kita. Nangyayari po yan. Pag ganyan po ang nangyari, ay talagang mababaon po sa utang kasi saan nyo kukunin yung kulang? Oo. Simple lang naman po, solusyon na naman po dyan. Pag ganyan po nangyari, tumaas ang bilihin, dapat magbawas tayo ng gastos. Sir, paano nga? Uulitin ko po sa mga susunod natin pagsasama, bibigyan po namin kayo ng maraming tips and suggestion para mabawasan ang inyong gastos para hindi kayo mabaon sa utang. Okay na yan. O, Okay, ha? syempre, no? So, tatlo na na-discuss natin ngayon, di ba? Mas malaki ang gastos kaysa sa kita. Di ba? At pag-usapan natin, bumaba ang Tuma kita. naman ang kita, ganun pa rin Oo. ang gastos. At ang pangatlong na pag-usapan Tumaas ang gastos, yung pa rin ang kita. So, more or less, alam nyo tong mga problema ito. Ang tanong nyo, anong solusyon? Huwag kayong mag-alala. May solusyon po. Sa aming pagbabalik, itutuloy po natin ang ating kwentuhan. magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Wow, BBT. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global. Vic Garcia po muli. At Avelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topics na araw na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh! May secret packet ba ang pantalon mo? Minsan hindi mo napapansin, pero kapag kailangan mo ng extra cash, andyan pala! Ganon din ang life insurance with living benefits. Akala ng iba magagamit lang kapag wala na tayo. Pero ang totoo, may hidden benefits ito na pwedeng magamit habang buhay ka pa. Ito ang mga laman ng secret packet ng life insurance mo. Living benefits ang tawag dito. Emergency fund, may lump sum cash na matatanggap para sa medical expenses.
Hindi mo kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambayad. Income replacement. Kung hindi ka makapagtrabaho dahil sa sakit o aksidente, may financial support para hindi maapektuhan ang pamilya mo. Critical illness coverage kung ma-diagnose ka ng major illness tulad ng cancer, heart attack, o stroke. And may Alzheimer disease na din kami. May pera kang matatanggap na magagamit sa treatment o kahit anong pangangailangan mo. Peace of mind, ito ang pinakamahalaga. Alam mong may backup plan ka sakaling dumating ang unexpected challenges. Kaya huwag mong hayaan na walang secret pocket ang pantalon mo. Make sure may living benefits ang insurance mo. Dahil ang pinakamagandang life insurance ay yung nagagamit mo habang buhay ka pa. Ito po si Gina Christie na handang tumulong sa inyo. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! Kaya for more information, mag-email lang sa tulongkopasamoglobal@gmail.com kung kailangan nyo ng living benefit. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa napagandang tanong ano-ano mga dahilan ba't maraming tao nababaon sa utang. Sa ating episode na Baon sa Utang! Okay, review tayo. Sabi natin kanina, number 1, mas malaki ang gastos kaysa sa kita. Kaya nababaon sa Number utang. 2, bumaba ang kita, pareho pa rin ang gastos. Number 3, tumaas ang bilihin. Pareho pa rin ang kita. So, yun po yung tatlong alam na natin. Now, ito na po yung mga specific other reasons ba't nangyayari. Makinig po kayo, baka ito ang nangyari sa inyo. Number 4. Number 4, may emergency o nagkaroon ng gastos na hindi inaasahan. Ano yun? May nagkasakit. Yeah. No, malaking gastos yan. Ako, may kaibigan ako, sabi niya, hindi nga ako nagkasakit naman yung aso. Yeah. Ang laki ng ginastos niya. Iba naman, nagkasakit ang Oo. nanay ko, tatay ko, o ito naman, nagkasakit ang kamag-anak ko sa Pilipinas. Oh, Nako, yun. gastos Oo. siya. So, ano yung emergency? Ibig sabihin, kailangang pagkagastusan, kahit wala pang pera, so ipangungutang, problema yan kasi emergency, kailangan ng solusyonan. Ano pa ibang pangyayari? Nagkasakit yung sasakyan. Yan, nagkasakit. Nasira yung sasakyan. Oo. O anumang gamit sa inyong bahay. Nasira ang aircon. Ako, malaking gastos Ay, yan. naku, may kaibigan nga ako, sabi niya, hindi niya inaasahan. Nasira ang aircon at heater. No? $15,000. Emergency yan. Oo. Kasi, lalo na kung malamig, paano kayo mabubuhay kung walang heater? Kung mainit naman, nanghirap naman. So, emergency yan. So, kailangan pagawa, wala kayong pera. Ano gagawin? Uutangin mo yan. Oo. Kaya dagdag gastos yan, diba? Okay. At dahil hindi inaasahan, mapipilitang galawin ang perang nakalaan para sa ibang pangangailangan. Sir, diba? may mga pagkakataon kasi na may pera ka pa. Oo. Pwede ang problema, yung perang yan, pambayad na pagkain, pambayad sa lease ng kotse, pambayad sa tuition fee, pambayad sa... Sa mortgage ng bahay. Ang problema, kailangan na. So, gagawin, kukunin yun, pambabayad. Ano pambabayad mo sa nakalaan na yun? Iuutangin mo yun. Yung po ang nangyayari. Kaya pag-isipan mong mabuti, no? Kung ikaw ba ito, ano yung dapat natin gawin? So, siguro tanong niya, Sir, paano susolusyonan ko emergency? Isa po sa napakagandang turo po ni Dave Ramsey. Dapat daw po, isa sa mga dapat natin, meron tayong emergency fund. Sir, ano yung emergency fund? Good news po, next week, ang tabayanan niyo po, uusapan natin ano ang emergency fund at paano magbuo ng emergency fund para pa nagkaroon ng emergency, hindi ka mangungutang. Promise, isang napakaganda po teknika. Number 5 tayo. Number 5. Ito yung mga tipong nababaon sa utang. Ganda po nito, makinig ka mabuti. Kasi gustong mag-enjoy kahit wala pang pang-enjoy. Ano yun? Siguro gustong mag-enjoy kahit wala pang pang-enjoy. Pakinggan niyo, pakinggan. Yung bang may biniling hindi naman kailangan bilhin dahil kulang o wala kang pera, inutang mo. Diba? O kaya danagdagan ng gastos. yan. Pero ano nangyari? Ba't mo binili? Kasi gusto mo mag-enjoy. To some of you, gusto niya ng bagong cellphone. Alam niyo yung cellphone? O cellphone. Wala ka pang kakayanang bilhin yun. Wala ka pera. Pero gustong-gusto mo yung cellphone. Inutang mo. So, ano nangyari? Gusto mo nang mag-enjoy ng cellphone,
pero wala pang kakayanan para bilhin ito. So, ano ginawa mo? Nangutang ka. Yun po. Napakarami po sa atin ngayon kaya nababaon sa utang. Itong problema. Gusto nang mag-enjoy kahit wala pang kakayanang bilhin yung pang-enjoy Ang niya. tawag dyan, di ba dati meron tawag na pay now. They want to pay now, enjoy later. Ito naman, they want to enjoy now and pay more later. More, ha? Okay. Di ba? Gusto nilang i-enjoy yung bagong sasakyan, bagong bahay, Cellphone, bagong bagong cellphone, damit, bagong sapatos, di ba? Okay. At marami pang iba, kaya nangungutang. So, may kilala ba ko kayo ganyan? Ibang, alam mo, wala ka pang kakayanan i-enjoy yung isang bagay. Ano man yun, bahala na kayo. Pero gusto mo na mag-enjoy. Sa bibilin mo, uutangin mo. Kaya ang tawag natin dyan is enjoy now and pay more later. Kasi kung ang pagkabili mo sa isang bagay ay $1,000, baka ang talagang nagastos mo ay $1,300 dahil sa interest nito. So, ganda po rin, tandaan niyo po, enjoy now, pay more later. Ibig sabihin, ang halaga lang po ng bagay na 1,000. Oo. 1,000. Kaya lang dahil wala kang pera, inutang mo. Babayaran mo after 24 months. After 24 months, hindi na po 1,000 piso binayad doon. 1,300 na. So, anong nangyari? You enjoy now, kaya lang nagbayad ka ng mas malaki. Siguro ang tanong niya, ano gagawin ko? Okay, may solusyon po dyan, may solusyon. Ang mas matinding problema ay kung ang gustong i-enjoy cellphone, motorsiklo, computer, no? Normally, kapag ganito ang binili, hindi kaya na isang bayaran yan, di ba? O kaya yung mga cruise, di ba? Naku! Oo, yung mga $2,000, $3,000. Magkukrus lang naman. Dumaan ka na lang sa cruise na daan, okay? At saka hindi lang yon, di ba? Pagbaba mo dun sa magdagdag ka, panibagong cruise na naman yon. Dami ka gastos. At hindi mo babayaran ito ng isang installment lang, di ba? At ito yung napakalaking problema kung bakit marami ang nababaon sa utang. Yun na yung mga cruise po na hindi po masama magbakasyon. Pero pag kung hindi mo ba kaya magbakasyon ng 14 days cruise, kumuha ka muna ng 2 days. May mga 2 days cruise naman, di ba? Diyan sa tabi-tabi. Oo. Doon ka muna. Kailan yun? Mag-ipon ka muna, huwag mong utangin. Okay? Sabi ko rin kaya 2 days cruise. Di magsumakay ka na lang sa sasakyan, mag-road trip ka muna. Ibig sabihin, bakasyon pa rin yun. Pero ang punto ko po, huwag pipilitin. Do not enjoy now and pay more later. Yan po yung totoong nagpapabigat at nagpapabaon sa napakaraming tao. Kasi kung bumili ka ng damit o sapatos na $100, ang tawag natin dyan ay isang buwang pagkakamali. Diba? Kasi kapag bumili ka ng cellphone, computer, babayaran mo to ng 24 months. Ang tawag natin dyan, 24 months na pagkakamali. So yun po, ayaw po na yung mangyari sa inyo. Dahil sa mga kagustuhan nilang mag-enjoy now, they pay more later dahil dadagdagan ng interest. Huwag niyo pong gagawin yan. Kaya na, I promise you, masisira po ang inyong buhay at mababaw kayo sa At marami dito hindi gaano napag-isipan yung mga babayaran nila sa mga susunod na buwan na kung minsan, luma na, sira na yung binili nila na installment pero nagbabayad pa rin sila. Kasi nga problema, they want to enjoy now and pay more later. At ang pagkakamali ito, ang dahilan kung bakit maraming tao ang nababaon sa utang. Pag-isipang mabuti, baka ikaw to. Number 6. Hindi mapigilang pagbili sa online shopping. Diba? So, may mga tao po, pag nahawakan ng cellphone at napunta ng dito, pindot na ng pindot kasi wala namang ganong gagawin. At minsan, wala namang balak bilhin Nagsusurf ka lang, pindot-pindot ka lang, swipe-swipe ka, biglang may lalabas na sale. Bagong produkto, napakaganda, napakamura para sa tingin mo. Isang pindot lang, ilang araw na. Sa bahay na, umisa, kinabukasan lang, nandun na. At wala akong perang nilabas, pre, walang perang lumabas. Kasi nga po lumabas sa yung credit card. So, ito po yung mga major things na nakakabaon po tayo sa utang. Siguro tanong niya, sir, may solusyon? Mayroon at tabayanan niyo po. Mamaya po! Tutuloy natin ating usapan kung ano-ano ang dahilan bakit maraming tao na babaon sa utang. Magbabalik pa ang tulong ko para sa maglubad. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa maglubad. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa napakagandang tanong, bakit maraming tao ang nababaon sa utang? Sa ating episode na, Baon sa Utang.
Number 1, review, mas malaki ang gastos kaysa sa kita. Bumaba ang kita pero hindi bumaba ang gastos. Number 3, tumaas ang bilihin. Pero hindi tumaas ang kita. Number 4, may emergency o nagkaroon ng gastos na hindi inaasahan. Number 5, gustong mag-enjoy kahit wala pang pang-enjoy. Number 6, hindi mapigilang pagbili sa online shopping site. Yan ang mga problema. Number 7 na po tayo. Number 7, hindi mapigilang bisyo o luho sa buhay. Yan. Alam niyo kapamilya, kahit alam na nating hindi dapat bilhin at ito ay nagdudulot ng malaking problema, ginagawa pa rin ng marami. Diba may mga taong hindi mapigilan ng sarili kaya binibili pa rin dahil bisyo na ito. Po, meron na po addiction na po. May mga pagkakataon po addiction na po. At pag addiction po, sakit na po ito. Kailangan po itong malunasan dahil pag hindi po nalunasan, ibabaong kayo nito sa utang. Addiction kasi is when a person can't stop doing something, even if it's harmful, di ba? Because their brain or body have become dependent on you. Diba? Siguro alam niyo po yung mga tao medyo nalululong sa drugs. Wala nang pambili ng drugs, bibili pa rin ng drugs. Ano po? Yung iba mangungutang, pag wala nang mautangan, magnanakaw. Addiction po yan. Yung, alam natin addiction sa drugs. But there also addiction to food. Ito po yung mga taong busog na kain pa ng kain. Addiction to bag. Addiction to shoes. Addiction to gadget. Yan po, kailangan po matulungan po ito at may paraan po para solusyonan. Addiction sa paggastos. Yan, ako. Ano ba yun? Siya pahuli. Siya pahuli. Diba? Number 8. 8, hindi marunong gumamit ng credit Nako, card. totoo po. Isa to sa malaking dahilan ba maraming tao na bounce out. Sabi ng kaibigan ko, paano naman hindi marunong? Isa-swipe mo lang. No, di ba? Ang dali. O kaya, Dali lang naman. di na nga. Itatap mo lang. Tap na nga eh. Wala na nga swipe eh. O, mabisa nga, yung Apple Card mo na lang. Yung Cellphone na lang eh. Di ba? Pero alam nyo bang may tamang paggamit ng credit card? Hindi lang swipe at tap-tap. The good news po, sa Gagawin mga mo. susunod na linggo, makikita po namin sa inyo ang mga tama at maling paggamit ng credit card. To some, alam nyo na to. Pero marami po dito hindi nyo alam. Pag natutunan nyo po, alam nyo po, malaki po ang ibabawas nito sa problema nyo sa pera. Kaya antabayanan nyo. Kung may kaibigan kayong baon sa utang, may problema sa pera, imbitahin nyo na po manood ng programa ito sa mga susunod na pagsasama natin dahil iisay-isahin po natin itong mga problema ito. Ito ang isang problema ng credit card. Dahil credit card ang ginamit, ang daling magdesisyon, bumili ng kung ano-ano. Kaya nababaon tuloy ang marami sa utang. Halos lahat ng sweldo, pambayad na lang kay credit card. Siguro isa po kayo. Napasin niyo pag credit card po para ba? Andali. Bili mo na yan. I-tap mo na yan. I-swipe mo na yan. Pero pag napasin niyo po, bibili kayo. Bubunot kayo ng cash sa bulsa. Ang hirap bitawan. $500. Parang hirap. Okay, di ba? So, yun po, isa sa mga dahilan, technique po yan. At didetalye po natin yan. Bakit mas mahirap bumili ng cash kaysa sa credit card? At bakit pag credit card, nababaong kami sa utang? Pag-uusapan po At natin. sa susunod na linggo, tuturuan naman namin kayo ng tamang paggamit ng credit card. Yung sinabi nga ni Sir, di ba? Pag-isipan na buti, ikaw ba itong pinag-uusapan namin na nababaon sa utang dahil hindi ka marunong gumamit ng credit card? Number 9, hindi nagbabudget ng kaperahan. Yan. So siguro tanong niya, ano yung budget? Pag-uusapan Kasi natin. di ba sa totoo lang, wala namang taong gustong mabaon sa utang. May kilala kayong gusto Wala mabaon sa... naman, Alam mo, diba? may kilala ba kayo na, ang aking New Year's resolution for this year, mabaon ako sa utang. O yung aking, ang aking goal ay mabaon. Wala eh. Wala namang resolution yan. Whether umpisa ng taon, gitna ng taon, wala. May nadinig na ba kayong nagsabing, ang pangarap ko ay mabaon sa May kilala. utang? Wala. Wala. Pero masakit na katotohanan, marami sa atin. Ikaw, baon tayo sa utang. Oo, kaya nga sabi, if you fail to plan, you plan to fail. Kaya lang, di ba, dahil hindi nagbabudget o hindi marunong mag-budget, nababaon tuloy sa utang. Yan, ang pagbabudget po, isa sa napaka-importante kailangan matutunan ng bawat isa para di tayo mabaon sa utang. Pero tanong nyo na naman, Sir, paano ba yan? Huwag kayong mag-alala sa mga susunod na linggo ng ating pagsasama. Iisa-isain po natin ang solusyon sa mga problemang ating nabanggit. Hindi lang natin kaya i-discuss sa programang ito, maiksi panahon natin. Pero at least ngayon, nalatag po natin yung mga problema and hopefully, mahanapan natin ng solusyon. Yes. Paano ba tayo mag-budget? Tuturuan namin kayo para makaahon na sa pagkakautang. At sana, gumanda ang buhay. gumanda boy at yumaman tayo, makatulong naman tayo sa ito. Okay. Okay. So, ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit may mga taong nababaon sa utang.
Kaya kung ikaw ay dumaraan sa ganitong problema, ang una mong dapat gawin ay alamin ang iyong personal na dahilan bakit ang buhay mo ay baon sa utang. Kasi po, bawat tao po iba-ibang dahilan. Yes. Kaya gusto namin, nilatag po namin, tingnan po nyo kung nasaan kayo. At pag alam nyo na, ito na gawin. Pangalawa, alamin at gawin mo na ang solusyon sa iyong problema. Ayan ang pag-uusapan natin sa mga susunod natin pagsasama. At ang good news, meron kaming inihanda na pag-uusapan sa susunod na linggo na solusyon sa iyong mga problema. Laging tandaan, lahat ng problema may solusyon. Ang problema mo, may solusyon. Kailangan mo lang maging maagap sa buhay. Alamin, tutulungan namin kayo. Okay, gagawin nyo yun. Araw-araw at samahan ng panalangin ay papangako po namin sa inyo. Lahat tayo pwedeng makaahon sa problema sa utang. Quick lang, ulitin lang po natin ang ating pinag-usapan kung ano-ano dahilan bakit maraming tao nababaon sa utang. Sa ating episode na Baon sa utang. Number one, mas malaki ang gastos kaysa sa kita. bumaba ang kita, pero ganun pa rin ang gastos. Number 3, tumaas ang bilihin. Pero pareho pa rin ang kita. May emergency o nagkaroon ng gastos dahil sa hindi inaasahan. Number 5, gustong mag-enjoy kahit walang pang-enjoy. Number 6, hindi mapigilang pagbili sa online shopping site. Number 7, hindi mapigilang bisyo o luho sa buhay. Number 8, hindi marunong gumamit ng credit card. Number 9, hindi nagbabudget sa kaperahan. Sana marami tayong natutunan at i-apply ha yung mga natutunan natin ngayon. At muli po, ulitin ko po, sa susunod nating pagsasama, pag-uusapan natin yung matitinding at specific solusyon sa problema ang ating pinag-usapan. Kaya magkita-kita uli po tayo. Closing prayer tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalam niyo po sa amin sa mga problema, bakit namang problema kami sa pera. Dalangin po namin na kami po ay matutong alamin ang solusyon sa mga problemang ito. Tulungan niyo po matuto at gawin yung lahat ng solusyon para mabuhay kami na masagana at makatulong sa iba. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong sa iyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga pamilya, lalo na po sa topic na pinag-uusapan natin, na tumutok sa programang ito sa susunod natin pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya, Big Garcia. Ako naman po si Avelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda